ito sa amin hapon na. So magandang hapon din sa mga taga Far East. Kayo nasa sa ano kayo, Middle East, kami Far East. But anyway, itong programa na to actually hindi ito kay OF Bank. Ito ay programa ng ating Bureau of Treasury or ng ating gobyerno kung saan nangangalap sila ng pondo para punduhan yung mga problema. Unang-una yung ating problema ngayon, no? Number one, yung sa ating hinaharap na sa kasalukuyan pala, meron tayong problema, yung pandemya na nangyari sa buong mundo na kung saan hindi naman exempted ang Pilipinas, talagang tinamaan din. At isa sa mga bansang ngayon ay medyo nangangapapa. Hindi pa rin natin na-control ang ating ang infection ng mga tao sa COVID-19. So, although the other night may kausap ako ang head ng infectious disease, ng research on infectious disease ng Department of Health ng Australia. Dati kong kasama sa apartment, barkada ko sa Manila, Pilipino, pero siya na ngayon ang head ng Department of Health of Australia. Tapos ang unit niya is the infectious disease. Meron na daw talagang ready na mga vaccine for COVID. Kaya good news yun. Nuna ko siya, good news. So meron na, kanya lang, kailangan kasi aprubahan ng mga Food and Drug Administration ng mga bansa bago nila ilabas. Merong medyo maingay na mga companies, although hindi nila talaga tinatanggap sa Australia na mag-conduct ng human test because ayaw i-disclose ang methodology ng research at ang sistema nila kung paano sila nag-come up nitong mga vaccine na sinasabi. So, yun, nagbigay din siya ng warning. Sabi niya, pag yan ang available sa inyo, huwag ka na lang magpaturok hanggang hindi talaga nila dinisclose yung kanilang methodology. So, good news yan kasi mayroon na pala. At hundreds of millions na ang available. In fact, sa Melbourne mismo, may factory doon. Ongoing ang production na doon ngayon. Tapos na sila lahat. Clinical at kapag human test sila. At ayaw pa nila disclose ang pangalan ng company, pero it's a European company na may planta sa Australia. Marami pang nagkiklaim na mayroon na. So, medyo okay na rin mabalita yun. But then sa Pilipinas, medyo matagal pa kasi hindi naman tayo magiging priority siguro kaagad sa distribution ng vaccine. Kaya medyo magtagal. So, kailangan natin ng pondo. Isa yan sa mga problema ng gobyerno. So nangangailangan siya, may budget siya, pero ang pondo saan manggagaling? Dapat galing sa tax. Pero ang tax ngayon bumagsak naman ang collection dahil walang economic activities. Maraming pagkakataon na pinagpaliban pa nga natin ang pagbayad ng tax. Kasi sabi ng gobyerno, nahihirapan kayo, pagpaliban muna natin for a while. So ang nangyari, naggangalap siya ngayon ng pondo. Last year, nagkaroon din ng premium bonds, yung unang launch nila, and it's for a year. Ngayon, expiring na. So, part of the proceeds nitong premium bonds 2 ay babayaran din nila yung maturities ng last year. Kasi nagamit nila yung pera. Ako muna. So yun ang kwan nitong premium bonds. Pero ano ba to? Ito ay isang issuance na katulad ng sinabi ko nung previous natin na pag-usapan tungkol sa investments, ito ay simply lang mag-i-issue lang siya ng certificate na kayo ay may binigay na investment sa government, pero in short, ang ano doon is para lang siyang promissory note lang din. Nag-i-issue ang government ng promissory note na may utang sa sayo as investor at ito ay babayaran niya sa takdang panahon pati yung mga interest earnings niya. So, pero sa premium bonds, kaya tinatawag nilang premium bonds kasi hindi lang ito investment at interest lang aasahan mo. Meron silang parapol. Okay? So, proceed tayo.
Ano nga ba itong ating premium bonds? Ano ba ang terms of offering nito? Ano ba ang mga kondisyon? Okay. Ito ay issuance ng ating gobyerno, no? Through the Bureau of Treasury. Ang tenor niya is only for 1 year. Ang interest ay 1.25% per annum. Gross po yan. Pero relatively, mas malaki or mas mataas ito sa time deposit ngayon sa Pilipinas. Ang time deposit ngayon sa Pilipinas is just about 1.25%. It's about 0.75% lang. Ganun nakababa ngayon. Nawala na yung time na bago pa lang ako sa bangko, umaabot ng 15%, 13%. Ngayon, ang time deposits is only 0.75. Magbabayad ka pa ng doc stamps. So, medyo talo. No? So, ang interest payment dito ay quarterly. Ibig sabihin, every 3 months, babayaran ka ng interest. At ito ay kaagad i-deposit sa iyong settlement account. As to status nito, direct ito, unconditional, unsubordinated at general obligation ng government. So meaning, dahil general obligation, priority lagi siya pag kailangan bayaran. No? Unconditional, walang sinasabi kung ano pa. Basta pag sinabing bayaran, sa takdang panahon, babayaran yan. Okay? Sino bang mga issuers nito? Ang lead manager is DBP and Land Bank as government bank kasi government issuance ito. So kaming dalawa ng DBP ang naging lead. Pero meron kaming co-manager. Ito yung China Bank Capital. Hindi ito yung China Bank proper, kundi China Bank Capital, yung BDO Capital, PNB Capital, First Metro Investment, at saka Union Bank. So kung titingnan mo, ang bangko lang talaga dito, DBP Land Bank at Union Bank. Yung iba, mga investment arm ng mga bank propers. Okay. Ang minimum issuance nito, ang minimum na amount, total na kailangan ng gobyerno is 3 billion. The last time, 3 billion din ang in-issue, pero na-oversubscribe, umabot ng 5 billion. Ibig sabihin, marami talagang interesado because of a promise na talagang napaka-safe at risk-free ang investment. So, maraming kumuha. Ngayon, pagkalunod pa lang nung November 11, abay, ang dami na kaagad nag-subscribe kasi nga risk-free. Compare mo sa time deposit na subject pa rin siya sa tinatawag na insurance policies, no? Na kung lumagpas siya sa 500,000, pag nagka-problema ang bangko, 500,000 muna ang babayaran sa iyo. So, ito, regardless kung anong sitwasyon, ganun pa rin ang pagkakautang ng gobyerno sa iyo dahil nakapag-issue sa iyo ng promissory note. Ginagamit ko na ngayon ng promissory note, no? Para madali nating maintindihan. Ang promissory ng government ay talagang kahit sinong presidente ay i-honor niya yan kasi sovereign. O ibig sabihin sovereign, ang bansa mismo ang nagbibigay ng garantiya. So sino ba yung mga eligible investors? Ito yung mga individuals. Kasama dito yung mga OFWs. Kooperatiba, mga retirement funds, no? Provident funds, mutual benefit association. Ito usually mga military ito sa mutual benefit association, mga MBAI ang tawag nila. Kung sa police, meron silang PSMBAI, yung Public Safety Mutual Benefit Association Incorporated. Nung magsisimula yan, maalala ko, ako pa yung kinuha nilang consultant dyan, mag-formation pa lang sila. Nag-aayos pa lang sila ng consultant na walang bayad. Tinatawag lang ako ni General Osias noon. Pinapasundo ako sa opisina para lang magbigay sa kanila ng lecture. Hanggang sa nabuo yung PSMBAI na yan. Or other qualified association. So, ang minimum investment, no, 500 pesos lang. So, napakababa. So,
Imagine mo yung 500 pesos mo kung i-time deposit mo, magkano kaya makukuha mong interest? Di ba? Pero kung may, sabihin natin, 1 million ka, syempre mataas-taas. Pero ang maximum kahit 1 million ngayon, 0.75% lang. So, wala pa rin. Samantala dito, kung ilagay mo dito ang pondo mo, yung 500 million mo, 500 pesos mo o yung 1 million ng ibang tao, pareho lang ang rate. No? Regardless kung magkano ibigay mo dito, pareho lang ang rate. Mag-difference na lang kayo sa income dahil sa volume ng ipinasok mong investment. Ang mode of investment nito o yung paraan paano ka mag-invest, ito yung over the counter, ito yung traditional, no? Traditional na paraan kung paano mag-invest. Pupunta ka sa mga branches ng bangko para mag-invest. Pero sa ngayong panahon, mukhang hindi advisable ito kasi ito yung panahon na dapat umiwas tayo sa maraming tao. Meron naman via online, no? Yung www.treasury.gov.ph. So dito pwede ka mag-invest. Tapos anong mo lang doon, anong mode of payment, debit sa account, o bibigay mo lang yung mga informations. And then yung last na sistema is yung mobile application. Download mo lang yung application sa yung cellphone at pwede ka na mag-place or mag-participate dito sa offerings na to. So dalawa yung apps na natin ngayon, yung Bonds.ph at saka yung OF Bank Mobile Banking System. Subject din ito sa tax, of course, na 20% final withholding taxes. Dahil ito ay short term, usually ang mga non-taxable investments ay yung 5 years and above. No? So dati marami tayong 5 years and above, tax-free siya. Basta ang interest ay paid on the last or on due date na siya. Halimbawa, after 5 years, doon mo na matatanggap yung interest mo. Pero ngayon, dito dahil quarterly, subjected talaga siya sa final withholding tax na 20%. Ito ngayon ang pinakaabang-abangan ng mga investor. Sabi nila, yung chance manalo. Chance na manalo, so may reward tayo dito. It's either cash or non-cash rewards. Pag-usapan natin yun later kung ano yung cash at saka non-cash rewards. Eto na. Ang inaantay na rewards. On top of your quarterly interest payments o yung mga interest na kikitain nyo, may chance kang manalo ng 1 million or multiple times 100,000 or 20,000 quarterly. No? Quarterly ito. So ibig sabihin, every quarter may raffle. Mayroong mananalo ng 20,000, ng 1 million, 20,000 at 100,000. Medyo malaki ang ating ang tsansa. Ilan ang mananalo ng 100,000? Depende po. Kasi dati ang pinag-uusapan ng mga nakaraan ay 10 chances lang, 10 lang ang pwedeng manalo in 1 quarter sa 100,000 at 50 lang doon sa 20,000. Pero ang nangyari, dahil sa laki na pumasok na investment, in-increase din nila ang number of winners. Sa yung 10 na 100,000 naging 15. Yung 20,000 na dapat ay 50 chances lang, 50 winners lang, naging 100. So posible din ngayon na dadami. So ang minimum ngayon na posibleng manalo ng 100,000 is 10, 50 pa rin ang sa 20. So pag mag-oversubscribe tayo, malamang ganun din. Taas din yung ating chances na manalo. Kasi dadami ang papremyo. Okay? Ano pa meron? Kasi sabi nila, lalo daw itong pinatanda ang mga papremyo dito sa Premium Bonds 2. Eto, ang winner ng 1 million na grand prize,
tatanggap din ng 3 million or 6 million na additional cash reward from the pool. So may pool pala of awards dito, of cash awards na posibleng mapapanalunan din kasama doon sa 1 million. Kung sino man ang manalo ng 1 million. At mayroon pang non-cash reward. Ito yung Toyota Innova. Nanalo ka na ng 1 million, nanalo ka pa ng 3 million, meron ka pang isang Innova. Mukhang maganda, no? So, sa 500 mo, kung talagang swerte kang tao, na panalunan mo yan, bigyan mo na lang ng 500 sa gobyerno, huwag mo nang i-claim. Sobrang laki na ng swerte mo. Okay. Meron pa. Ano? Meron pa talaga. Binigyan nila kasi ang intent talaga nito, ang pinaka-target nila, yung maliliit na investor. Kaya nga 500, multiples of 500 ang kanilang tinatanggap. So yung mga nag-invest, no? Investor replacement of up to 20,000 lang will get the chance to win 50,000. Pero isang draw lang ito. Na 20 katao, 20 per quarter pala. Per quarter ito, ng 20 winners ng 50,000. So kung below the 20,000 level ka, possibly ka pa rin manalo dito. So mayroong major prizes, mayroong minor prizes, pero limited ito sa small investors. Okay. Ano yung mga mechanics nitong ating main award? Okay. For every 500 investment mo, will entitle you to 1 bond unit. Kasi malaki siyang bond issuance. So may mga units siya. 1 unit represents 500 peso investments. So each unit magkakaroon ng assigned electronic reward number, yung tinatawag ng ERN. So ibig sabihin, one electronic reward number is entitled to a chance of winning a prize. So kung marami kang 500, marami kang tickets or electronic reward number, marami kang chances na manalo. Okay? Yung mga number na yon, regardless kung nanalo o hindi nanalo, every quarter kasama pa rin siya sa draw. Paano siya ang drawing natin ngayon? Meron tayong tinatawag na National Registry of Scriptless Securities or NROS. Ano tong National Registry of Scriptless Securities? Ito yung recording system natin ngayon ng mga bonds na ini-issue ng ating government. Dati may certificate of may certificate silang binibigay. Pero ngayon ang binibigay yung bangko kung saan mo dinaanan yung placement ay magbibigay lang sa iyo ng confirmation of sale. Ibig sabihin, confirm na nabentahan ka or nag-participate ka dito sa issuances na to. Ang registry nasa Bureau of Treasury lang. So ito isang electronic na sistema. Okay. So ano tong electronic na system? Siya rin mismo ang mag-generate ng ERN na tinatawag, yung electronic reward number. Pag na-draw ito, kinikep nila ito para ma-secure yung sanctity ng magiging proseso ng pag-draw. So, for every quarter, i-deliver naman nila ito, witnessed by COA and other representatives, i-deliver nila ito sa Land Bank. Kasi si Land Bank ang Premium Bonds Facility Agent. Kami baling pinaka-agent niya. Si Land Bank naman, nag-develop ng tinatawag natin na electronic tambiolo. So doon ilo-load itong mga electronic reward number, saka natin i-draw para malalaman kung sino ang maswerteng investor. Okay? Si Land Bank din ang nag-develop ng electronic tambiolo na to.
Okay. Meron pa isang paraan kung paano tayo kanina mag-invest. Kanina meron tayong tinatawag na over-the-counter through BTR, meron namang use of app. Meron silang tinatawag na exchange offer. Ang exchange offer, ito yung mga last year na nag-invest sa Premium Bonds 1, pwede nilang i-reinvest. Tawag doon ay exchange offer. I-offer sa kanila na yung previous mo na investment, pwede mong palitan ng bagong bonds. Itong under Premium Bonds 2. So for every 500 din, 500, kung ilang 500 yung iyong na-invest, pwede siyang palitan. Pwede ka rin mag-designate lang kung ilang number lang or ilang bond units lang ang gusto mo. Halimbawa, nung nakaraan, meron kang 500 bond units, ngayon 250 na lang gusto mong i-exchange. Kukunin mo na lang yung sobra. So, pwede yon, no? So, ganun din. Kailang ito, pupunta ka sa mga bangko, sa mga agents kung saan ka nag-invest. Kasi over-the-counter ito gagawin. O kaya, via email. Nag-email ka doon sa bangko mo na gusto mong i-exchange yung previous bank mo. So, ang ratio ng exchange is 1:1, bond unit. Okay? Kung nag-exchange ka, yung accrued interest, i-credit pa rin sa settlement account mo on the due date. December 16 yan. No? Okay. Take note of these dates. Ano? Yung pricing date is yung pag-launch niya. November 11. Tapos ang offer period, November 11 to December 11. So within that period, pwede kang bumili or mag-place ng order. Tapos on the 18th, yung maturity ng bago ay yung previous. Tapos ang settlement date ng ating bagong issuance is December 16. So 2 days ahead of the maturity of the previous. Okay? Take note of the dates. Okay. Ito ngayon, how to invest over the counter. So simple lang, punta ka sa authorized agent, yung napangalanan natin kanina ng mga agents. Tapos pag-accomplish ka ng form, tapos bayaran mo yung principal. At i-issuean kanila ng confirmation of sale. Ganon na siya kadali. Pag nag-invest ka online, log on ka sa treasury.gov.ph. Tapos, basahin mo lang yung mga instructions doon, detalye. Pag naintindihan mo, sabihin mo lang, ready to order, i-click mo lang yon. Tapos, input mo yung requirements, mga information na kailangan sa'yo. Meron silang tinatawag na order form. And then, para makapagbayad ka na, select mo lang yung settlement bank. And then you agree to the terms at saka i-direct ka doon sa bangko. Yung bangko pa rin na authorized. I-direct ka doon sa sistema nila at doon ka magbabayad. So, kailangan din naka-enroll ka sa mga internet banking nitong mga bangko. No? Enrolled ka para makapagbayad ka. Tapos, walang transaction fee ito. No? Walang transaction fee. So, dapat kung magkano yung in-order mo, yun din ang babayaran mo. Tapos, yung notice of or proof of investment, ipapadala lang din sa iyo nung bangko mo. No? May notice of... ipapadala lang din sa iyo or ibibigay na sa iyo. Okay? Yan ang proseso natin kung tayo ay mag-i-invest online. Okay. Ano ba mga premium bonds? Ito ngayon yung kuha natin. What are premium bonds talaga? Kasi pinag-uusapan na natin kanina yung mga mechanics. These are investment securities, no? Issued by the Republic of the Philippines na ito yung ating feature. Sovereign backing,
Ibig sabihin, credit risk, na-discuss na natin kanina yan, direct obligation ng ating bansa, tapos ang frequency ng interest payment every quarter, tapos affordable siya kasi minimum investment of 500, tapos relatively higher yield than time deposit. Nasabi ko na rin kanina. Convenient kasi pwede siyang bilhin online or through mobile apps. And then pwede mong gamitin yung existing accounts mo as settlement account. Ibig sabihin, hindi mo physical na kukunin doon ang pera sa Bureau of Treasury. I-credit nila sa inyong settlement account na na-assign nyo na upon placements. Bakit siya special? Because of the chance to win, of course. Nabanggit na natin kanina, quarterly cash reward, draw, 1 million. Meron tayong multiple winners of 100 and 20,000. At meron din tayong 3 million or 6 million na additional. No? At mayroon pa tayong isang Toyota Innova. So, madami. At ito, meron pa tayo kanina, na-discuss na rin natin ito. So, ngayon, ang mechanics naman kung paano nag-draw, nabanggit na rin natin ito. Diba? Napag-usapan na natin. Okay? Ito ang hindi natin nabanggit kanina. Each bond unit may win only once per quarter. Isang beses lang ang bawat bond units. Pero yung isang tao, hindi lang naman isa ang bond unit niya. Posible pang manalo yung iba. So, dahil marami siyang investment, marami siyang 500s na nailagak dito sa instruments na to, marami siyang chances na manalo. Pero ang bawat bond unit, isa lang ang mapapanalunan. Bawat draw, pero hindi ibig sabihin na isang beses lang ang chances ng isang investor. Pwedeng siya lahat ang manalo sa lahat ng papremyo sa buong draw kung marami siyang bond units. So nakita rin niya ng Bureau of Treasury, paano kung mayroong isang investor na gusto niya malaking chances niya, dadamihan niya ngayon ang kanyang mamuhunan siya. Madami siyang investment. So, liliit ang chances ng maliliit na investor. So, ginawa ng ating Bureau of Treasury, nagkaroon sila ng mechanism, ang tawag nila anti-cornering mechanism. So, maximum lang ng 20,000 bond units per account ang pwedeng isali dito. At pwedeng siya lang ang qualified. So yung 20,000 bond units, that's equivalent to 1 million pesos. So kahit mag-invest ka ng 5 million, yung 1 million mo lang ang may chance na manalo. Okay? Hindi ito, dahil marami, more than 1 million siya, dadami din ang kanya. Maximum lang siya ng 20,000 bond units. So ang chances niya to win is 20,000 times. Okay? Against a 1 unit holder. So yun ang mechanism na nilagay dito. Kasi baka mayroong tao dyan na mahilig sabi niya, kukunin ko yan, mamuhunan na lang ako, may pera naman ako. So lalaki ang chances ko, makuha ko lahat yan. So iniiwasan natin yan. At nagbigay din sila ng magandang chances para sa mga maliliit na investor, yung 20,000 and below. Binigyan din naman nila ng chances na manalo din. Okay? So, posible pala na multiple times. Ito na discuss na natin kanina, yung mechanics ng draw, tapos na rin yan. So, yung pag-invest ngayon ang ating pinag-uusapan. Nasabi na rin natin kanina yung over-the-counter, yung BTR, yung bonds.ph mobile application at OF Bank mobile application. So, tignan natin ngayon kung paano nga ba ang sistema sa bonds.ph. Okay. Panoorin natin itong video na to.
Okay. Sandali ha. Naputol. Kuha natin. Okay. Yun yung bonds.ph. Dito naman sa ating OF Bank application, tingnan din natin yung sistema ng application nila. Isang daang araw matapos ang virtual launch ng Overseas Filipino Bank bilang digital-only, branchless Philippine Bank. Marami ng OFs, OFWs, at beneficiaries ang nakapagbukas ng accounts online mula sa 56 countries worldwide. Umabot ng 173.78 million pesos ang kabuuang cash inflow ng bangko mula sa domestic and overseas transactions. Halos 60% nito ang galing sa remittance. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OF Bank sa mga Philippine embassies at consulates, UNO, DTI, PTIC, Filipino Community Organizations, at OFW groups para magbahagi ng financial literacy. Tinatalakay sa webinars with our kababayan abroad ang pag-manage, budget, at invest ng pera. Ngayon, hindi na lang savings, fund transfer o remittance ang pwede sa OF Bank mobile banking app. Pwede na rin mag-invest sa premium bonds ng gobyerno. Sa minimum investment na 500 pesos, pwede ka nang mag-invest sa premium bonds. Bukod sa interest na mas mataas kaysa sa regular savings account. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong manalo sa quarterly raffle na hanggang 1 million pesos at iba pang exciting na papremyo. Madali lang mag-invest sa Premium Bonds gamit ang OF Bank mobile banking app. Buksan ang app, mag-log in at i-click ang payments sa main menu. Click Purchase Treasury Bonds. Piliin ang Premium Bonds mula sa product selection. Basahin ang terms and policies at i-click ang Pick Bonds. Click Next. I-fill out ang transaction form, then click Submit. I-review ang mga detalye bago i-confirm ang transaction. Ganun lang kasimple. Pwedeng makapag-invest sa loob lang ng 5 minuto gamit ang OF Bank mobile banking app. Tulong-tulong tayo sa magpapatupad ng mga proyekto para sa bansa at kapwa Pilipino. Nakatulong ka na sa bansa, may chance ka pang manalo ng malalaking premyo. Overseas Filipino Bank, a savings bank of the Land Bank of the Philippines. Okay, i-display ko lang uli kung sino yung mga authorized selling agents kung saan pwede ka mag-invest over the counter. Ito yung DBP, Land Bank, BDO, BDO Capital Investment Corporation. Actually, sa BDO Investment Corporation, medyo usually nasa head office lang ito kasi isang company lang naman to. Part lang siya ng BDO. Kaya na-accredit na si BDO. Si China Bank, ganun din. Si Metro Bank, tapos First Metro. Kaya kailangan kung mag-over the counter sa Metro Bank ka. Under the First Metro Investment Corporation. And then PNB,
and then Union Bank. Yan yung mga selling agents natin ngayon. Pwede na akong tumanggap ng mga katanungan kung mayroong mga tanong sa puntong ito. Okay? Ako po, good morning po. Good morning, sir. Yes, ma'am. Tanong ko lang po yung kung saan ako pwede mag-login na website para makita ko po yung status ng aking Pag-ibig housing loan. Ay, wala po tayong ganun po, ma'am. Kasi Pag-ibig po yon. Hindi po siya sa Land Bank, hindi rin siya sa OF Bank. Makipag-ugnayan ka po sa mga taga-Pag-ibig. Okay po. So, sir, kumari po. Wala po yung Pag-ibig dito po. Last time na-invite natin siya pero medyo nagka-problema technically sa kanyang website. So, sa kanyang internet provider. Next time Hello, siguro sir. baka ma-invite ulit. Yes, okay. Ito po ba ang pre-new bonds? Kada invest mo lang po isa pong 500 lang po siya. Tapos pag kukuha po, isang 500 ulit siya. Ganun po ba siya? Hindi. Isang Para siyang investment ticket lang siya. Parang ganun. Isang investment mo, pwede kang mag-invest ng 1 million. Isang investment mo. Pero yung participation mo, hatiin yon sa by 500. Yun ang number of units of participation mo. Participation. Ngayon, halimbawa, nag-decide ka naman, nag-invest ka ngayon, halimbawa, maaga dyan, mayroon kang OF Bank account. Gamit mo mobile banking ng Land Bank, nag-invest ka ng 10,000, tinanggap na yung sistema. Naisip mo nung hapon, nag-invest ka ulit ng another 10,000, cumulative lang. Tuloy-tuloy lang siya. Pwede po pala siya paulit-ulit. Pwede paulit-ulit. In a day, pwede. Kahit ilang beses ka. Basta ang lang po nito is multiple of 500. Okay? Basta multiple of 500, walang butal. 500 siya. Halimbawa po, sino mo lang sa 500, tapos... pwede. Ngayon, halimbawa, habang nag-uusap tayo, mayroon ka 500, invest mo. Okay, walang problema yan. Wala naman tanong. Entitled ka na sa one electronic raffle. Or one... Tapos bukas na naman po. Bukas, nag-invest ka ulit ng 500, bibigyan ka ulit ng isang electronic raffle. Ganun lang siya. Pero kung one time, nag-invest ka ng 500,000, bibiyakin lang yun pero isang confirmation of sale lang yun. Pero yung ban units, number of units, i-divide yung 500,000 mo into 500 pesos. Yun ang number ngayon of ban units meron kang invest na ipasok dito sa sistema at yun ang number of chances mong manalo. I see. Opo. Okay? Hindi ako na po. Okay na po. Okay. Okay, isa lang. Madam Mami, Pardinis, tumas ka ng Yes, sir. Yes, sir. Okay po. Ano pong tanong, ma'am? Tinawag po kasi ako ni Sir Albert. Naka-raise kasi ang kamay. Naka-raise po ba? Ay, sorry. Sige. Wala nang tanong. Chairman. Yes. Meron po. Ay, sige po. Sino pong mauna? Si Miss Daisy? Sige. Yes, thank you. Good morning po sa lahat. Ako po si Daisy dito sa Jordan Biki chapter. Sir Ariel, tanong ko lang po. Meron akong video pero hindi pa ako naka-apply sa OF Bank dahil nahirapan akong nag-apply. Gusto ko sa web kasi sa cellphone ko complicated sa cellphone. Sa web sana pero wala pa mang
bakante si Margie, dapat siya sana ang tulong sa akin. Puro kasi busy. Ngayon, meron akong video, sir. Pwede doon na lang ako sa video? Okay. Yung video mo, naka-enroll ka ba sa internet banking nila? Hindi po, ano lang. Kasi may problema tayo kasi hindi ka papasok ang placement kung wala kang enrollment sa kanilang internet banking. Kasi ang posible mo lang sanang gagawin is doon ka sa www.treasury.gov.ph, yung online ordering system ni BTR. So, doon, pag login mo, mag-fill up ka ng order form, tapos ida-direct ka kung anong klaseng payment. Pag sinabi mong debit account, so, mamili ka kung anong bangko. Pag pili mo doon sa bangko, hindi po si BTR ang mag-aalaw sa'yo pumasok doon sa bangko na yun, kundi yung bangko mismo ang mag-aalaw sa'yo. So, meaning, dapat enroll ka sa kanilang internet banking system. Kasi ilalagin mo rin doon ang username mo at yung iyong password doon sa sistema nila para ma-authorize yung pag-debit ng account mo. Pero ang pinakamadali kasi ngayon, dahil nasa abroad kayo, yung OF Bank, kaya minadali ng Bureau of Treasury na maisama sa OF Bank kasi mula opening hanggang sa pag-disment, wala pang 5 minutes, kaya mo na siyang tapusin in 5 minutes ang proseso. In fact, kung titingnan natin kanina doon sa video ng OF Bank, mas mahaba pa yung video kaysa doon sa actual mismo na pag-place ng order mo ng premium bonds. Diba? Mas mahaba pa kasi simple lang yan. Pag login mo, punta ka sa payments, click mo payments, tapos click mo yung premium bonds. Pag click mo, lagay mo lang yung amount, tapos yun na. Agree ka lang dun sa sistema, tapos pasok na yung order mo. I-debit yun ng Bureau of Treasury and Pera. So, need pala na kailangan sa OF Bank ako sasali? O kung wala kang internet banking sa mga bangkong nabanggit dito. Okay. So, next question. Sino yung next natin? Salamat po. Engineer Ramirez. Hello po, sir. Good morning po. Ako, sir. Ako po uli, sir. Saka, sino mauna? Sige, Engineer Ramirez, meron sasabihin mo na, saglit lang. Okay. Sige. Sino bang mauna? Okay. Sino yung isa? Hello? Ako po, sir. Okay, sige, go ahead. Hello po. Naririnig po ako? Yeah, okay. Okay, Miss Pilayan. Good morning, sir. I'm Jolita Pilayan po. Opo, from Kuwait. Okay. Paano po yung process ng kasi hindi pa po ako naka-registered. At paano yung payment? Okay. Pag naka-register ka na po, ang una mong gagawin po ay download mo muna from Google Apps or sa Apple Store yung ating OF Bank, no? Overseas Filipino Bank Mobile Banking App. Pag na-download mo na yon, i-click mo lang yung ating ang link ng Open an OF Bank Account. Tapos tuloy-tuloy na yan. Kung may problema po, makipag-ugnayan po sa amin, mag-message ka lang po para ma-assist ka namin ng step by step. So, pag natapos na po yung opening ng account ninyo, punduhan mo na muna bago ka mag-place ng order for premium bonds. Ang pagpundo po, idaan mo sa mga remittance companies dyan sa Kuwait. Ang nilagay mo po na pangalan ng bangko is Land Bank. Ang branch po, OF Bank. Kasi po sa ngayon, wala pang partner si OF Bank na remittance company. Ang ginagamit niyang sistema, yung kay Land Bank.
So, ang ilagay mo munang bangko is land bank, ang grant is OF bank. Okay? So, pag napunduhan na, kasi pwede mo rin ma-check naman sa apps mo kung pumasok na. Pag pumasok na, pwede ka na mag-proceed sa pag-place ng Premium Bonds investment mo. So, doon ka muna magsimula sa opening. Okay? Okay po. Kung may problema po, mayroon tayong group chat for the OF Bank account opening. I-assist ka po ng available na land bank personnel. Si Miss Gina Yanga nandito ngayon. Siya ang pinaka-active doon na mag-assist sa group chat na yon. Okay? Okay po. Salamat po. Kung sa akin, pwede ka rin dumiretso sa FB Messenger. Pwede ka rin dumiretso sa akin para maturuan kita step by step ang proseso kung paano natin mabuksan yung account mo. Okay? Okay po, sir. Salamat po, sir. Okay po. Next, sino po yung isa kanina? Sir Ariel? Yes po. Si Almer po, sa Saudi. Tatanong ko lang po yung regarding investment po ito, no? Ako Yes, po, sir. So tatanong ko lang po kung paano ilan ang duration nung ng ma-invest namin, kung kailan namin pwede siyang magre-retain doon sa okay. Direct kasi yung ating investment sa Bureau of Treasury. Ang usapan dito term is 1 year. Hindi siya pwedeng i-trade, so kailangan natin ng time. 1 year lang naman siya. Kaya nga ito talagang naka-straight siya forward na investment. Premium Bonds, pinangalanan namin ng Premium Bonds 2 for 1 year ang term natin. So for 1 year, sir, ibig sabihin nun kung every month or every siya is accumulative po yun. And then every quarter po ibibigay yung interest earnings mo. I-credit lang po sa inyong ATM. Kung ano po yung na-designate mo na settlement account, doon po ipapasok ang quarterly interest payments. So yung in quarterly po na nag-invest ka or nag-put up ka doon, yung the whole quarter na yun lang po ang ma-interesan. One time lang po ito during the offer period. Kahit ilang beses ka mag-place, pero during the offer period. After the offer period, after nung December 11, wala na po. Aantayin na naman natin ang kasunod na pagkakataon na mag-offer uli ang government natin ng Premium Bonds. So hindi siya ibig sabihin na every quarter magdadagdag ka o hindi. One time ito. So ngayon lang, from November 11 to December 11, yun ang time na ino-offer siya. During that offering, pwede ka mag-place kahit ilang beses ka mag-place, pero after the offering, wala na. Okay? Isa pa po, halimbawa po, after the offering, halimbawa for this month, nag-place ako ng order with, ng 10,000. Ito quarterly po yun. And then the next month, 10,000 ulit. So second month na yun, mag-ano po siya ulit ng quarterly or hindi po sir, gaya ng sabi ko, isang beses lang ito, ngayon lang siya in-offer. After 30 days, wala na po. Wala na po. Kasi yung period, kanina pinakita ko yung period, November 11 hanggang December 11 lang. Doon lang po tayo pwedeng mag-place. After nyan, wala na. Pero, kung anong na-place mo during that period, buo lahat yon na mayroon kang quarterly, yun ang yung total nung na-place mo during the period, ay yun ang participation mo. So, yun ang basis ng interest earnings. Apo. Hindi nga po, after po nung December 11, wala na po siya, hindi ka na po pwedeng hindi ka na pwede Hindi ka na pwede So kung sino lang po yung nakapag-place within this period na offer, yun lang po ang magiging ano na nun. Yun lang. Okay po. Thank you po. Tapos tingnan natin kasi doon nga sa ang kuan ito, kahit December 11 pa siya, but the thing is
yung nag-offer, which is the Bureau of Treasury, has always the right to shorten the period. Kung tingin niya na marami nang pumasok at sumobra na doon sa pangangailangan nila, kasi within the budget lang sila ito lang budget, ito lang kailangan nila ngayon. So kung sumobra na, pwede nilang i-shorten ang period. So halimbawa, after 1 week from November 11, halimbawa, tingnan natin, November 11, nag-decide sila November 20, sarado na yung offering, wala na. So it's ang ginawa ng iba, kasi nag-open na ng November 11, nag-place na sila kaagad. Nag-order na sila, nagbayad na sila para wala na siyang problema. Kasi kung baka i-shorten yung period. Lagi naman ganon ang mga bonds. Pag nag-offer, may period siya, but then pwedeng i-shorten yung period kung sumusobra na talaga sa requirement. Okay? Opo. Sige. Thank you po, thank you. Sige po. Here. Okay, mayroon po tayong katanungan dito mula sa chat box natin, mula kay Yulin Di Chavez. Sir, nandan po yung katanungan nila sa chat box po. May tanong sa dito. Sir, may UF bank na po ako, kaso di ako makahulog kasi yung driver lang namin ang naghulog. Di naman niya alam kung paano pwede po ba ako magpahulog sa asawa ko sa Pinas. PNB Bank siya, please po. PNB Bank po siya. Please po. Yan po ang kanyang katanungan. Okay. Pwede naman po niya depositohan. Ibigay mo lang yung account number mo. Deposituhan po na niya sa kahit saang land bank branch. No? Kahit saang land bank branch pwedeng magdeposito ang OF Bank client. Wala pong bayad ang pagdeposito. Walang charges. Kasi usually pag sa ibang branch ang account mo, mag-deposit ka sa ibang branch, may bayad. Pero for OF Bank accounts, libre po siya sa land bank. Okay? Sir, kahit na wala kang account sa land bank, wala pong problema. Account, may OF Bank ka, i-entertain ka pa rin ng land bank, magdeposito ka lang naman doon sa account mo sa OF Bank, wala siyang charges, i-entertain ka nila. Para kang regular account holder ng land bank. Hindi po, kasi po ipapahulog niya lang doon sa kanyang asawa, baka magkaroon po ng problema kasi iba yung name. Hindi po ba wala po bang problema? Niya ang gagamitin niya. Pangalan ng may-ari ng account yun ang nakalagay naman doon sa deposit slip, account name. So, ibig sabihin, kaninong account ito? Lagay. Para yung nagdi-deposit representative, ilagay niya rin ang pangalan niya at pipirmahan niya. Kasi representative siya. Okay po. Thank you. So, walang problema. Okay. Next na tanong, hindi ko makita yung mga Okay. Hello, sir. Pwede po magtanong ulit. Sige po. Sige, go ahead. Kasi po sabi niyo po kanina, every quarter ibibigay yung interest, di po ba? Yes, po. Paano po yung pag matapos na po yung isang taon, ibibigay po rin po yung yung in-invest mo na pera, lahat na po pa yun, ibabalik na po pa yun? Ibabalik siya on maturity date. Ibabalik siya. Kasama yung final na interest, yung katapusan na interest, yung last quarter, kasabay nung principal placement mo, i-credit na doon sa settlement account mo. Okay. Hello, may tanong pa? Si Doktora. Isa pa po, pag yung nag-invest na po ng ganon, hindi na po ba siya makikita kung ano na nangyayari sa
kanya. Tingnan natin ha. Tingnan ko dito yung mga tanong. Ito, saang website ako mag-login gamit ang Pag-ibig? Ay, wala ito. Hindi natin ito. Pwede rin ba mag-invest tayo ng 500 every sahod? Ay, hindi po every sahod ito ha. Yung 500 po, multiple of 500. No? Pero during the offer period lang. Hindi po ito every sahod na mag-invest ka. Okay? Halimbawa, mag-invest ka ng 500, pwede. So, sa 500 mo, maka-counted ka ng isang ticket, raffle band. Kung mag-invest ka sa ama ng 5,000, halimbawa, meron kang 10 tickets kasi divided sa 500. Okay. Okay. Ano pa bang mga tanong dito? Ito, natatanong na rin to. Ano ba to? Maraming nagtatanong tungkol sa OFW Bank. Ano nyo na ha? Sabihin nyo na rito. Although na mayroon tayong chat group doon na mag-assess habang nandito din po sila para lagi yung mga mapakinggan. Okay. May mga tanong. May naka-raise hand si Pantone at saka si Ma'am may naka-raise hand. Pag-assess lang, hindi nila amin kung sino nag-raise hand. Sino ba nag-raise ng hands? Joseph Pantone po. Sige, si Joseph. Una natin. Yes, Joseph. Sir, halimbawa, sir, mag-invest ng 10,000. So, mayroong 20 na bonds yun. Paano namin maano yun? Ano magkakaroon ng code yun? O... Electronic. Ang sistema kasi, ang sistema mismo ang mag-generate ng ERN mo or electronic raffle number, no? So ipapadala rin yun sa iyo, yung number na yon. Actually, yung pag-generate walang ibang tao nakakaalam except you at saka yung sistema. So pag nag-generate na si NROS system ng numbers, walang mga pangalan yon, yung numbers, pero sa sistema may katapat na mga pangalan yon, no? So pag generate niya, pag electronic raffle, lalabas lang number, tapos titingnan ng sistema kanino to. Hahanapin niya doon sa loob, hahanapin niya kung kanino to, sa kanya ilalabas yung pangalan. Halimbawa sir, sa 20,000, sa 10,000, mayroon siyang 20 na bonds. 20 bond units. So 20 raffle yun. Automatic yun sir, makukuha namin yung mga code na yun o yung mga number na yun? O paano bang sistema? Sa ngayon, wala pa akong idea kung ibibigay ba nila kaagad. Pero ang nasabi lang sa amin is during the launch is siya. Electronically i-generate. So most likely bibigay din sa inyo kaagad. Malalaman nyo rin kaagad sa tingin ko. Okay? Pero i-check ko, babalikan kita. Ibabalik ko kay chairman, kay founder Albert kung anong sagot. Ha? Sige po. Salamat po. Kasi hindi rin siya na-raise kasi doon sa launching, hindi na-raise yung tanong na yan. O sino pa yung nagre-raise ng hands? It will be what, Sir Ariel, yung number na yun, papasok doon sa email ba yun? Or paano makukuha? Baka ganun din yung gustong malaman ni Sir Joseph. Isama ko yan sa itatanong ko, kung paano siya malaman ng tao yung kanyang electronic number. Yes, sir. Thank you, sir. Yun lang po ang additional. Si Sir Annie Madeline, naka-raise hand din po. Sige, go ahead. Sige, ma'am. Ano yung tanong natin? Magandang morning po. Magtatanong lang po ako sa kung pwede pa po ba mag-open account po sa Land Bank. Okay naman po. Tuloy-tuloy po ang opening natin sa F-Bank. Okay po. Salamat po. Yan lang po. Additional question, sir?
Yes. Okay, go ahead. Hello, sir. Halimbawa, sir, mag-invest ako sa OF Bank. Halimbawa, mag-invest ako ng 10,000. May account din ako sa BDO. Mag-i-invest din ako ng 10,000. Okay lang ba yun? Dalawang account sa dalawang bangko. Wala naman pong problema yon kung may investment ka. Meron ka bang internet banking sa BDO? Meron, sir. Okay. Walang problema yon. Sige. Salamat. Hello. Sir Ariel. Yes. Tanong ko lang po, doon sa pagpasok po ng sa treasury, yung para makapasok sa pag-place ng order, magiging ano po ba yun? Meron ding magiging sariling account kung halimbawa pumasok kami ron? Kung direkta ka sa Bureau of Treasury. Okay. Apo. Okay. Ibalik natin yung slide sa Bureau of Treasury. Yung sa Bureau of Treasury kasi, papasok ka doon, okay, magre-register ka, di ba? Hindi ko makita yung Bureau of Treasury. But anyway, ganito, magre-register ka doon. Ida-direct ka sa payment. Ang kukunin ng Bureau of Treasury ng mga information, yung sa bangko, i-confirm niya. Kung yun nga talaga yung kailangan mag-match yung information na sa bangko, yung pangalan at yung nag-order. Kasi pag hindi magka-match, medyo may problema. So, dapat magka-match yung pangalan. Diba? Kasi ang issuance, yung confirmation of sale, ang masusunod yung pangalan na nasa bangko. Kasi ang assumption doon is yun ang tao na may-ari ng funds, kaya siya ang nag-invest. So, yun ang sistema. So, account name pa rin kung anong nasa bangko, yun ang ipapasok doon sa my Bureau of Treasury. Okay? Okay po. Sir, yung sa OF Bank po, may tanong po ako sa OF Bank. Pwede po ba naming ma-edit yung sa user, yung sa opening is may user ID? Kasi number lang po yung nakalagay doon na na-receive. User Pwede po ba ID, ang user ID hindi siya ma-edit. Okay po. Hindi siya ma-edit. Ang lang doon, ang pwede lang natin palitan yung password kung gusto natin ng password. Mayroon naman facility doon kung paano yung password. Pero username, hindi siya napapalitan. Generated po siya ng talaga ng system. Hindi, ikaw nag-nominate nun. On the start po? Sa opening pa lang, ikaw mag-nominate ng ng username. Ikaw maglalagay. Okay po, thank you po. Okay, sige po. Username ang pinag-usapan doon ikaw ang nagbigay nun. Kaya walang tayo doon. Walang magagawa. Okay? Any other question? Sino yung gusto pa magtanong tungkol sa OF Bank kasi mayroon pa dito ayaw lang magsabi, nag-PM lang sa akin. So pwede na kayo magtanong ngayon dahil nga ang sabi nyo is nahirapan kayo mag-open ng OF Bank. Okay, yung mga nahirapan sa pag-open, pwede ba mag-direct message kayo sa amin para ma-assist namin at masagot din namin kasi may tatanong din kami kung bakit kayo nahirapan. Kung minsan yung cellphone hindi niya kaya, hindi niya kaya patakbuhin yung apps. So, yun, medyo problema. So, kailangan din namin kuminsan malaman kung halimbawa hindi talaga lahat tagawa na, tinatanong din namin pati yung cellphone, kung anong type, kasi baka hindi nga kaya ng cellphone. Meron naman kung minsan yung ating
phone provider, yung telco provider natin may problema rin kaya hindi matanggap yung mga ating tinatawag na OTP or one-time PIN. So maraming kadahilanan. Kaya yung mga nahirapan sa pag-open, magkaiba-iba ang sitwasyon. So kung sagutin natin dito yung isang tanong na tungkol doon, yung case niya, malamang iba ang case ng ibang tao. So dapat pag ganyan, direct message na sa amin para diretso namin makita kung ano yung dahilan kung bakit hindi makapag-open ng account. Sir Ariel, baka isa pa pong dahilan is yung internet connection kasi kahit na yung ano ko rito, ganun din po yung nangyayari. But still, inaano ko lang sa kanila na i-ano lang nila ulit. Tapos kung minsan din ang Pilipinas din na internet kasi alam naman natin ang internet natin sa Pilipinas. Ganon din. Kaya nagpo-falter din yung ating sistema. Kaya hanggang hindi pa rin na-improve kung minsan yung sistema sa Pilipinas, talagang recurring yung mga problema. Paulit-ulit yung problema. Habang hindi tayo na-improve yung ating internet system sa Pilipinas. Kasi nandun yung host natin eh. Kaya usually, Sir Ariel, ang advice ko doon sa mga pinag-ano ko sa OF Bank is yung time ng night sa Philippines ang mas preferable na pag ano nila para kukunti lang yung gumagamit. Before 10 o'clock. Kasi pag 10 o'clock nagpo-process na ng kung minsan nagkakaroon ng lag na yung mga sistema. So before 10 o'clock maganda sa gabi. Diba? Excuse me po. Yes. Sir, yung pag-open po ba ng OFW Bank sa website din at tapos meron po bang apps nun sa iPhone? Yung iPhone. Sa iPhone po, hanapin mo sa Apple Store. No? Sa Apple Store, i-download mo yung OF Bank, no? Overseas Filipino Bank Mobile Banking App. Okay, i-download mo yun, tapos mag-open ka ng account. Pag naka-open ka na ng account, lagyan mo ng pondo, i-remit mo lang sa mga remittance company. Ang ilagay mo muna na ating bank name is Land Bank because wala pa si OF Bank, wala pa siyang mga partner sa abroad, wala pa siyang ginagamit niya ngayong sistema ni Land Bank. So ang ilagay mo muna ang name of bank is Land Bank. Ang branch niya is OF Bank. No? Pag nailagay mo na yung pondo, pwede mo na siyang i-verify sa sistema, sa apps mo rin i-verify kung pumasok na. Pag nakapasok, pwede ka na mag-place ng bonds. Okay lang po yun. Halimbawa, okay lang po na okay lang po na mag-open ka ng OFW Bank through apps. Tapos kahit hindi ka naka-online banking ng OFW Bank, kasi naka-online banking naman ako ng PNB or at saka ng BPIM, BDO. Pag open ka na, pag naka-open ka na through online na using the app, kapag open ka na ng OF Bank account, kaagad-agad yun. Enrolled ka na sa internet banking. Automatic ang enrollment. So no need po pala na sa Pinas ka mag-bank ng banking enrollment. Hindi na kasi talagang kinompleto na natin para wala nang pabalik-balik. Kung time ka lang mag-apply, kompleto na. So yung yung mga requirements po, yung mga ID, ano po ba yung na ID? Ang OFW po, ang expected naman natin na mayroong passport. So pwedeng passport lang. Okay, kung expired na passport mo, hindi mo pa na palitan sa ating embassy. Kung mayroon kang UMID ID o kaya professional ID o yung PRC ID, pwede siya. So, okay po. Salamat. Ito lang ang kailangan natin. Okay, yung kanina, sino ba? Ariel, dahil ko lang, kailangan yung kasi nila, usually ang kamalian din yung ibang OFW natin, dapat yung email active. Kasi doon na may kasi kapag ka nawala yung kanilang hindi nila malalaman yung details na ipapasa ng OF Bank. Ginagamit talaga. Secure dapat nila yon. Secure nila yung ipapasa kasi nandun lahat yung details, bank account name, account number,
card number. So, may ano nila yun. Saka yung mga confirmation ng transaction, nandun. Yes, sir. Doon ipapasok. So, importante yung email na active. Okay? Yes po. Another question. Sir, ako po, Sir Ariel, mula po umpisa na nag-anon tayo sa OF Bank. Ang problema ko lang po is yung selfie. Ayaw pong tanggapin yung mukha ko. Wala po ba akong pwedeng gawin na gamitin na iba para po makapag-ano ako sa OF Bank? Ayaw pong tanggapin, sir, yung mukha ko eh. Po sa hindi, ganito. Posibleng sa lights or posibleng sa camera ng iyong cellphone. So, pwede kang makigamit ng ibang cellphone, pero ang number at email hindi pwede makigamit. No? Gamit ka lang ng ibang cellphone, pwede. Pag-download po ako ng Face app. Ang importante kasi doon, ma-clear lang siya kasi may hinahanap lang na part ng mukha, hindi naman talaga siya yung mukha natin ang i-match talaga mismo sa ating passport, pero mayroong mga points doon na tinitingnan ng sistema at i-match niya dun sa picture ng ID mo. Kasi ang ginagamit po natin dito ay artificial intelligence. So, makina na rin mismo ang may ano. Alam niyo yung makina din, meron siyang mga tinatawag na machine learning. Nag-aaral din siya na parang nagde-develop din siya sa sarili niya. Na nakikita niya kung ano yung kan. Pero pag hindi niya na mabasa, hindi niya ma-recognize, pinapasa niya yun sa tao. Basta importante na picturean niya na. Na-picturean niya na, pag natapos yung picturean, both ang mukha ng tao at saka yung passport o kaya kung anong ID ang present, magbibigay din siya ng message na after 24 hours, i-approve ng OF Bank yung account, no? Mag-Axilan Bank o si OF Bank. So gagawin ng tao naman kasi pinasa niya na sa tao, ng tao titingnan niya, i-verify niya kung magmamatch ba yung mukha doon o kung identity ng tao sa kanyang sinabmit. Pag duda pa yung taong yung analyst doon, yung tao mismo, pag duda pa siya, mag-email siya doon sa nag-open ng account. Manghihingi siya ng additional document.